Hebrews chapter 11, verse 11. Sabi niya, Sarah's faith embraced God's miracle o miracle power to conceive even though she was barren and was past the age of childbearing. For the authority of her faith rested in the one who made the promise, and she tapped into His faithfulness. Sabi si Sarah, no? Ano yung mga sabi sa kanya? This is a statement of fact. Ano ang katotohanan kay Sarah? Baog. Barren. Hindi lang siya barren. Ang sabi diyan, she was past the age. Matanda na. Sabi mo sa katabi mo, gurang. Gurang na eh. No? Wala nang bukod sa baog, yung kasing baog, karamdaman yun. O kaya yun, isang medical situation na wala talaga siyang magagawa. Pangalawa, matanda na. No? Wala nang capacity. Kumbaga, tuyot na. Wala na sigurong egg cells yun. Wala nang kakayanan para manganak. Pero, nagkaroon ng himala. Sabay-sabay natin sabihin, miracle. Sino sa inyo ang excited na makaranas ng miracle sa buhay niya? Kaway-kaway nga yung gusto makaranas ng miracle. No? Ikaw at ang Panginoon na nakakaalam ano yung miracle na inaantay mo kay Lord. Pwede ang miracle na inaantay mo, tatay at nanay mo, buong pamilya ninyo, di ba? Magkasundo-sundo na, maayos na. O miracle mo, karamdaman na dapat gumaling dahil ang sabi ng doktor, wala nang kagalingan. Whatsoever, ano man yung himala, pwedeng mangyari ngayon yun, pwede mong maranasan. Amen. Kasi si Sarah, napaka-imposible din nung kanyang kalagayan. Matanda na, baog pa. Ama? Sana man lang kung siya lang matanda na, yung asawa niya matanda na rin. Kaya, in the human point of view, walang pag-asang magkaanak, pero dumating ang Isaac. No? Siya ay binigyan ng Panginoon yung kanyang katawan ng kakayanan na magkaroon ng supling kahit na humanly impossible. Meron kasing ginawa si Sarah na ito yung minsan na may-miss natin, hindi natin nagagawa kung paano nagawa ni Sarah and even Abraham. No, may tatlong salita dito na gusto kong tignan ninyo. No? Ang sabi diyan, Sarah's faith, tignan niyo yung faith niya, embrace. Sabi nga na sabay-sabay, yumakap. Di ba? Paano ba kayo yumakap? Demo nga, pakidemonstrate, paano kayo yumakap? Yan. Ganun ka ba yumakap? Di ba pag may yayakaping kang tao, talagang lalapitan mo pa. Tama? So, merong kilos, may gawa. Wala yung yayakapin na lang kita sa isip ko. Ayan, yapus-yapus na kita. Pag ginakap mo, may hakbang, paglapit. Amen ba ron? So, niyakap ni Sarah, alin ang niyakap niya? God's miracle power to conceive. Niyakap niya yung paniniwala na kaya ng kapangyarihan ng Diyos na magbuntis siya. Amen. Sa oras na ito, niyayakap mo ba yung paniniwala na mayroong gagawing himala si Lord sa buhay mo? Pangalawang salita na mahalaga rito, sabi diyan, for the authority of her faith. Ayan naman faith. Yung faith niya nag-embrace. Yung faith niya, ano sabi? Nag-rest in the one who made the promise. Pag sinabing rested, paano ba kayo mamahinga? Diba? Katulad niya, no? Pahingang-pahinga kayo habang nakikinig sa akin. Nakaupo, at ang sarap ng upuan ninyo, nakaganon pa yung mga kamay ninyo. Pahingang-pahinga.
buong-buo yung inyong pagkatao na isinasandal. Di ba? Ipinagkakatiwala sa upuan ninyo. Wala naman siguro nakaupo sa inyo na kalahati lang. Di ba? You rested. Pag sinabing nagre-rest ka, nagre-rely ka. You abandon yourself dyan sa upuan na pinagpapahingahan ninyo. The same way, si Sarah, inabandon niya yung sarili niya. Inirely niya, no? Isinandal niya yung sarili niya sa paniniwala sa pangako ng Diyos. Kita niyo kanina, nag-embrace yung faith niya. Pangalawa, nag-rest yung faith niya. May galaw talaga, may kilos. Hindi passive yung kanyang pananampalataya. And number 3, ang sabi dyan, and she tapped into His faithfulness. Hindi lang niya in-embrace, hindi lang niya inabandon o ipinahinga, ipinagkatiwala yung sarili niya sa promise ng Lord. Pangatlo, she tapped. Nag-tap siya. Pag sinabing nag-tap, meron na namang kilos. She tapped on His faithfulness. Anong gusto ko ipakita sa inyo rito? Bakit nakaranas ng miracle si Sarah? Dahil yung pananampalataya niya hindi dormant. Yung pananampalataya niya hindi nakatunganga. Yung pananampalataya niya kumikilos. Sabi mo nga sa katabi mo, kumikilos. Yung pananampalataya niya merong action, merong galaw. Dahil sabi ni James, faith without works is dead. Patay. Walang kwenta. Walang nagagawa. Walang himala sa pananampalataya na walang gawa. Kaya nga sabi ni James, pakita mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng iyong gawa. And I will show you my faith through my works. Dahil sabi niya, aanuhin mo ang pananampalataya kung wala naman itong pagkilos. Amen? Kaya ang pamagat ng ating pag-uusapan ngayon ay pinamagatan kong releasing of faith. Dapat ang faith inire-release. Ang pananampalataya pinagagalaw. Ang pananampalataya, hindi yan pinai-istambay. Hindi yan dapat nandyan lang sa isip mo, nandyan lang sa puso mo, pero walang kilos. It is important to develop our faith. Kaya nga tayo nag-aaral katulad nito. The Word of God says, faith comes by hearing and hearing the Word of God. Nadidevelop. Tuwing tayo nakikinig, Sunday after Sunday, sa mga cell group natin, yung pananampalataya natin nag-i-improve, nadidevelop. But development of faith is not enough. Naririnig niyo po ba ako? Ang paglago ng pananampalataya ay hindi sapat para tayo makaranas ng himala. Development of faith, dapat ang kasunod niyan, deployment of faith. Are you hearing me? Dapat na-develop yung faith mo, pero yung na-develop mong faith, dinideploy mo, nire-release mo. Are you with me? Parang ganito lang yan. Sino yung nag-gym sa inyo? Wala nang nag-gym? Wala nag-exercise? Taas yung nag-gym, huwag ka mahiya. Pag malaki mo, maging modelo ka sa amin na mahalaga ang pag-gym. Taas ang kamay na nag-gym. Yan yung nagpapalaki ng mga muscles. May kakilala ba kayo nag-gym? Lumalaki yung mga muscles? Parang wala akong kausap. Tapusin na natin. Closing prayer na tayo. Ano nakikita nyo sa mga nagbabarbell? Ano nakikita nyo sa mga nagda-dumbbell? Lumalaki yung muscles, no? Tingnan nyo nga yung katabi nyo, muscle ba lumalaki o tiyan?
Pagka kasi ang exercise mo lang ay, ang hawak mo ay kutsara, tinidor, hindi lalaki dibdib nun, lalaki nun tiyan. Pag lumalaki yung muscles, nakakatuwang tingnan, no? Ang lalaki talagang, pag nasa gym, ganun, ganun eh. Tapos magsusuot yun ng mga obvious na makikita yung muscles nila, di ba? Talagang ipinangangalanda ka, nag-gym ako, laki ng muscles ko. Tapos pagdating sa bahay, hindi makapaghugas ng pinggan. Hindi makapagwalis. Para saan yung muscle? Nagigets niyo ako? Para saan? Bakit ka nagpapalaki ng muscle? For display? Parang mga Kristiyano ganon. Nagpapalago ng pananampalataya pero walang pinagkakagamitan. Kaya walang supernatural experience. Ulitin ko ha, development of faith must turn into deployment of faith. Pag na-develop yung faith mo, dapat ma-deploy yung faith na yon. Amen? Because faith that is developed but is not deployed will never deliver. Kahit lumago yung faith mo, hindi mo naman ine-exercise, hindi mo nire-release yung faith na yon, wala yung nadadalang kabutihan sa atin. Faith must be released. Faith must be deployed. Amen? Gisingin mo ngayon katabi mo, sabi mo parang natutulog ka na. Faith is impotent without action. Ang pananampalataya kapag walang gawa, mahina. Nasa gawa, nasa release ang pananampalataya para makita natin kung ano ang nagagawa nito. Sino mga estudyante? Taas ang kamay ng mga estudyante. Ayan, marami tayo estudyante. Malapit na ba exam nyo? Tapos na. Ay, yung malapit na, tamang-tama. Kahit review ka ng review at alam mo yung sagot, pag hindi mo sinulat yung sagot, wala ring nangyari sa'yo. Tama? Answers in the mind is useless unless you write it down. You release it. Amen. Ganon din ang faith. Maaring may pananampalataya ka sa utak mo, sa puso mo, but unless you release it, it won't work. It won't do you any good. Gets nyo pa? Nagigets nyo po ako? Isa pa. Sino po ang may baril dito? Siyempre, di kayo magtataas ng kamay. Baka kayo ay mahasita. Ipaghalimbawa natin, may baril ka. Tanungin mo yung katabi mo, anong baril ang gusto mo? 45? Armalite? Uzi? Ha? 22? O paltik? Yung paltik kasi minsan pag binaril mo, pinutok mo ganyan, pang, sa'yo papunta. Siyempre, pag may baril, dapat merong bala. Anong kwenta na may bala ka, pero hindi mo naman ni-release yung bala? Hino-hold up ka na, no? May tumutok sa'yo, o kaya binabaril ka na rin, o kaya sinasaksak ka na, pero may baril ka, may bala, pero ayaw mo naman paputukin. Patay ka pa rin. Nagigets niyo po ba ako? Anything that is dormant, kahit gaano pa kaganda yan, pero hindi mo naman nire-release, walang epekto. Amen? Kaya nga minsan, walang result ang faith kasi walang release ng faith. I hope nagigets niyo ako. I repeat, kaya walang result kasi walang release. Kung gusto mong magkaroon ng resulta yung faith mo, dapat i-release mo.
dapat i-engage mo, i-act out mo, i-actuate mo. Pag sinabing dormant, walang kilos yon. Nandyan, meron nga, pero parang wala kasi hindi ginagamit. Bibigyan ko kayo ng example ng mga dormant. Yung mga nanay na bumibili ng mga napakagagandang plato, baso, pero nandun lang sa cabinet. Display. Are you with me? May mga nanay at lola ba kayong ganon? Grabe ang ganon ba? Mga Chinaware. Pero walang silbi. Dahil nasa cabinet. Gets? Tayo rin may mamahaling pananampalataya. Kaya lang wala ding silbi. Kasi hindi ginagamit. Hawakan mo mahigpit yung kamay ng katabi mo. Dali, sabihin mo, ikaw yung tinutukoy ni Pastor. Ang dami ng gustong gawin ni Lord sa iyo. Kaya lang He is waiting for you to release your faith. Sabi ng Lord, i-release ko na sa iyo to, milyon-milyon. I-release ko na tong kagalingan. I-release ko na tong himala. But release your faith. Gusto mo si Lord mag-release, pero ikaw hindi ka nagre-release. Amen? Tanungin mo yung katabi mo. Tanungin mo yung katabi mo, lumilinaw na ba yung isip mo ngayon? May natututunan ba tayo? Amen. So lahat ng may natututunan, pumalakpak na malakas sa Lord. Na ngayon ang tanong, how can we release our faith? Paano ba natin i-release? Baka naman gustong-gusto mo, hindi mo lang alam. Tama po ba? Ngayon na naiintindihan mo, walang kwenta ang faith hanggat hindi yan na ilalabas, hindi yan na ipapangyari, hindi yan nagagawa. It will remain dormant. Parang katulad yan, sabi ko nga, ng plato, baso, kagamitan ng nanay mo na nasa cabinet lang. Okay, the question is, how to release our faith? Ready na po ba kayo? Okay, number 1, faith is released through, number 1, faith-filled thoughts. Ang pananampalataya nare-release kapag ka merong kang faith-filled thoughts. Pag yung kaisipan mo puno ng pananampalataya. Ano i-release mo, hindi naman puno yung utak mo ng pananampalataya. Sino po rito sa inyo ang merong tangke ng tubig? Wala. Lahat tayo ay bukas kripo lang, asa sa prime water na hindi nagbibigay ng tubig. Meron kaming tangke ng tubig. Tapos merong motor, kapag enough yung supply ng tubig from the prime water, mag-o-open yung motor at ihigop siya ng tubig, pupunuin yung tangke. Pag puno ang tangke, anytime pag nagbukas ako ng faucet, may lalabas na tubig. Nagigets niya? Kasi puno ang tangke. Okay, para hindi lahat merong tangke ng tubig. Tangke na lang ng gasol. Sino sa inyo ang may tangke ng gasol? Okay. Kahit na i-click mo yung stove, pagka walang laman yung tangke, wala ding apoy. Tama? Nagkakaintindihan po ba tayo? Kailangan merong laman. Tanungin mo yung katabi mo, dali. Tanungin mo yung katabi mo, ikaw ba may laman? Kahit pilitin mong maglabas ng pananampalataya, walang lalabas pagka walang laman. What can you expect to be released if you don't have something
in you na dapat ma-release. Kaya pag sinabi natin faith-filled thoughts, ibig sabihin yan, pinupuno mo ang isip mo ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang magkukultivate, mag-stir up ng pananampalataya sa iyo. If your mind is full and filled of the Word of God, then you can release. Amen? Kaya marami sa atin, kahit na may sitwasyon na kailangan gamitan ng pananampalataya, wala tayong ma-release. Because, first and foremost, our mind is vacuum, is empty. Kaya importante dito, pakinggan ninyo ako. Mahirap mag-release ng faith kung hindi ka committed na magbasa ng Biblia, ng salita ng Diyos, araw-araw, oras-oras, para mapuno yung isip mo. So that when the situation comes, you have something to release. Amen? Naalala niyo si Jesus? Nung siya ay nasa Gethsemane, or nung nandun siya sa garden, kung saan tinukso siya ng demonyo. Alam niyo, lagi tayong may battle. Kung may sakit ka, battle yan. Pag wala kang pera, battle yan. Pag magulo ang pamilya mo, battle yan. Sino po may mga battle dito? Taas ang kamay. Di ba? Araw-araw may kinakaharap tayong labanan, digmaan. Amen. Si Jesus, humarap siya no sa digmaan. He was tempted by the devil. So he was fighting. Kaya lang nanalo si Jesus because he released faith. Hindi siya nakipaglaban sa demonyo tooth by tooth, no? Ear by ear, eye for an eye. Hindi siya nakipaglaban. Ng sabayan, nilabanan niya through the release of faith. Every time na tinitem siya ng demonyo, dahil puno si Jesus ng Word of God, he was always quoting the Word of God. Nung sinabi ng demonyo, gawin mong tinapay ang batong ito kasi nagugutom na siya eh. Kaya maraming tao, laging talo, laging sadsad. Lagi tayong kapag may pangangailangan, ang naiisip nating gawin, mali. Biro mo yung katwiran, pari pa naman. Kailangan nilang magbenta ng droga kasi yun yung kanilang pang-school. Yun yung kanilang Ibig ba sabihin, pwede nang magbenta ng droga dahil kailangan? Magre-resort tayo sa immoral, sa illegal? Nagigets niyo po ba ako? Kasi walang word. Si Jesus, kahit nagugutom, hindi siya nag-resort sa mali. Anong sabi niya? Nung tinitempt siya ng demonyo, gawin mong tinapay ang batong ito, sabi niya, the Word of God says, and God says, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. May release ng faith kasi puno ang isip ng salita ng Diyos. Wala kang maire-release kung wala ka namang binabasa, wala kang minimeditate, wala kang minimemorize na salita ng Diyos. Do you get me? Hawakan mo yung kamay ng katabi mo, dali. Sabihin mo sa kanya, nag-almusal ka na ba ngayon ng Word of God? Sino po rito yung kumakain ng 3 beses ang araw? So yung hindi nagtaas, ilang beses kayo kumain? Alam ko na. Hindi kasi 3 beses lang. 6 na beses. Bakit tayo kumakain? Kasi
nagbi-build tayo ng energy. Kasi may mga trabaho tayong gagawin. Yung mga nag-aaral, kaya kumakain yan, nagbi-build ng energy kasi kailangan nila ng talino habang nag-aaral. Amen. Merong pagre-releasan. Alam nyo ang Word of God. Kaya rin tayo nag-i-intake. Para kapag may kailangan tayong gawin, may marirelease. May energy ka. May power ka. Kaya kung hindi ka seryoso sa salita ng Diyos, there is no release of faith. Amen? Tanong ako ulit, sino ang gusto makaranas ng himala? Taas ang kamay. Gusto lahat makaranas ng himala. Okay. Lahat tayo gusto makaranas ng himala. Pero bago makaranas ng himala, dapat mayroong release of faith. Amen. Pero bago makarelease ng faith, dapat maraming imbak ng salita ng Diyos sa ating isipan. Ayan na. Gusto ng himala, pero ayaw magbasa ng Bible. Sabihin mo sa katabi mo, dali sabihin sa katabi mo, hindi pwede yun. If you want miracles in your life, you must be committed reading, studying, meditating the Word of God. Amen? Lahat ng nakaintindi, pumalakpak ng malakas. Basahin natin Ephesians chapter 3, verse 20. Sabi niya, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Grabe. Alam niyo itong Ephesians 3:20 na ito? Hindi tayo mauubusan ng mensahe dyan. Maintindihan lang natin yan. Yan pa lang, Yan pa lang, isang talata pa lang. Pag naintindihan mo yan, you will enjoy your Christian life. Kasi yung mga ginamit na salita, exceedingly. Gusto ko kayo tanungin, are you living in a life of exceeding? Life that exceeds? Ibig sabihin, mga bagay sa buhay mo, hindi lang sapat. You always exceed. Ang budget na kailangan mo, halimbawa, sa pamilya mo, a month is 50,000. Pag namumuhay ka exceedingly, the blessings that you receive is more than 50,000. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, umaapaw. Sa ministry, hindi ka lang may 12. Hindi ka lang basta may cell group. It is exceeding. Meron kang 144. Meron kang growing cell group. Alam niyo, maraming tao, kontento na sa average. Ang malungkot nga, hindi lang average yung buhay. Karamihan sa mga tao nabubuhay under average. Under minimum. Kasi walang release of faith. Ano ba sabi rito? Hindi lang exceedingly, kundi abundantly. Sabay-sabay nga sabihin, abundantly. Pag sinabing abundant, sa Tagalog, masagana. Yan yung gusto ng Diyos. Yan yung buhay na gusto ng Diyos makita sa atin. Kasi sabi niya dyan, now to Him. Sino yung Him? Si Lord. Who is able. Kayang-kaya ni Lord yun. Kayang-kaya niya na bigyan ka ng exceeding life. Kayang-kaya ka niya bigyan ng abundant life. Hindi mahirap kay Lord yun. Kaya wala kay Lord ang problema. Ang problema nasa atin. Paano nare-release yun? Yung exceedingly, abundantly. Ano sabi doon? Above all that we ask, kailangan pala nag-a-ask. At pag nag-ask ka, merong release of faith. Amen?
Hindi ka pwedeng mag-pray ng walang pananampalataya. And another thing about that, hindi lang basta asking Above all that we ask or think. Si Lord pala hindi lang sumasagot sa mga ina-ask, sa mga words natin. Si Lord pala sumasagot din sa mga iniisip natin. Amen. Kaya nga kung walang pananampalatayang pumupuno sa isip natin, imagine, titignan ni Lord yung laman ng isip natin. At kung ang makikita niya, puro karnalidad, puro kawalang pananampalataya, ang nakikita niya sa utak natin, puro praktikalidad, puro mga bagay na hindi talaga nananampalataya, how can the Lord deliver that exceeding, that abundant na gusto niyang ibigay sa atin? He is always looking for faith. Gumagalaw siya dahil sa faith na meron ng tao. Amen. Akbayan mo yung katabi mo, dali. Sabihin mo sa kanya, maging addict ka sa Word of God. Paano naman mapupuno yung isip mo ng Word of God? Puro ka social media. Puro scroll ng Facebook. Puro Netflix. Puro reels. Mga anti-faith nga yan Dapat ang passion mo is to read the Word, listening to the Word-based preaching, messages, articles. Yun ang dapat na inaasikaso natin. Amen. Huwag nating hayaang mapollute yung mind natin. Every pollutant in this world is anti-faith. Wala kang marirelease na faith because your mind is not aligned with the mind of God. Pakinggan niyo akong mabuti. Ang Word, ang Bible, ay Word yan ni Lord. Amen ba? Ang Word of God, mind of God yan. Kaya yan nasulat dahil yan yung kaisipan ng Diyos na gusto niyang mabasa natin. Kaya the more we read the Word of God, the more we meditate the Word of God, we align our mind to the minds of God. Amen. Kaya nga, pagka puro ka entertainment, lagi ka lang nagbabasa ng mga articles about celebrities, mga chismis, puro sports, entertainment. Your mind is full of entertainment, but your mind is not in alignment. Hindi natin kailangan ng entertainment, kailangan natin alignment. Amen. Walang yumayaman sa entertainment. Walang nababago ang buhay sa entertainment. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Dali, mahilig sa NBA yan. Mahilig yan sa showbiz. Nabago ba yung buhay mo kakapanood ng basketball? Bigyan niyo ako ng pwedeng magpatotoo dito. Na grabe, lagi kong pinanonood laro ni Lebron. Grabe, nabago ako, na-born again ako. Walang ganun. Na-entertain ka sa mga dunk ni Lebron. But your mind will not be aligned with the mind of God. Ang nababago ang buhay, ang gumaganda ang buhay, yung naa-align sa mind ng Lord. Amen? Paano tayo ma-align? Punuin ang kaisipan ng salita ng Panginoon. Amen. Hawakan mo yung kamay ng katabi mo, dali. Sabihin mo sa kanya, mula ngayon, magbasa ka na ng Bible. Basa ng basa, hindi yan once a week. Hindi mababago isip mo, hindi ka magkakaroon ng faith-filled thoughts kapag ka simba-simba ka lang every Sunday. No, it won't work. Katulad lang din yan ng kakain ka isang beses sa isang linggo. Hindi ka magkakaroon ng energy. Hindi ka makakapag-release ng energy para mabuhay ng normal.
Kaya nga sabi ko, kung 3 beses ka kumakain o 6 na beses, dapat ganun ka rin kadalas magbasa ng Bible. O, wala na. Dali, tignan mo yung katabi mo. Dali, sabihin mo sa kanya. Kung hindi mo kayang magbasa ng Bible 3 beses ang araw, huwag ka rin kumain ng 3 beses ang araw. Amen? Kasi yun ang sabi ni Job eh. Sabi niya, mas gusto ko pang magbasa ng salita mo, Panginoon, more than my ordinary food. More than eating my ordinary food. Para kay Job, kaya pala ganun katibay si Job. Ano? Kaya kahit ang tindi ng testing sa kanya, nakapag-release siya ng faith para hindi siya bumagsak. Hindi lang para hindi bumagsak, na-recover niya pa, na-restore, na-double pa yung blessing sa buhay niya. Bakit? May release of faith. Bakit may release of faith? Sabi niya, sige, palakpakan natin na malakas si Lord. Kasi para sa kanya, mas mahalaga ang salita ng Diyos kaysa sa pagkain. Sana dumating tayo sa ganong punto, no? Na hindi ako mag-aalmusal hanggat di pa ako nakakapagbasa ng Bible. Meron na bang ganon? Okay, anong paki ko? Kain muna ako. Pero pag dumating ka na sa point na mas mahalaga na sa'yo ang Word of God kesa sa food na meron ka, doon, you can release faith that will be able for you to experience the miracles of God. Amen? Amen? Bago man ang halian, di ka muna kakain, babasa ka muna ng Bible, meditate ka muna. Ingat po tayo sa ating mga iniisip. Because tama o mali, it will happen to us. Naniniwala ba kayo? Sabihin mo sa katabi mo, mag-ingat ka sa iniisip mo. Kaya dapat ang iniisip natin kung anong iniisip ng Diyos. Para lang maisip natin kung anong iniisip ng Diyos, kailangan natin magbabad sa salita niya. Amen. Because wrong or right, kung ano iniisip mo, yun ang mangyayari sa iyo. Yan ang sabi ng Proverbs chapter 23 verse 7. For as he thinks in his heart, so is he. For what a man thinks in his heart, so is he. Ano man daw ang iniisip ng tao, yun ang magiging siya. Ang ibig sabihin niyan, life turns out into the direction of his thought. Papunta ka kung saan yung iniisip mo. Kung iniisip mo, mahirap ang buhay, mahirap talaga buhay mo. Kung ang iniisip mo, imposible, papunta ka ron. Ang buhay mo, puno ng imposible. Because what a man thinks, so is he. Kaya nga kailangan mabago yung mindset. Paano mababago ang utak? Ang ginagamit ng Diyos para baguhin yan? Word of God. Kaya kailangan maging committed tayo, maging resolved tayo. Hindi ko pahihintulutan na lumipas ang araw nang hindi ako nakakapagbasa ng Biblia. Because I want my mind to be changed. Because the moment my mind is changed, my direction will be changed. Amen? Sino ang gustong mabago ang takbo ng buhay niya? Kaway-kaway ang lahat ng gustong mabago direksyon ng buhay. Bago mabago yung takbo ng buhay at ang buhay, dapat ito muna ang mabago. Amen?
transformation and renewal of the mind. At para ma-renew yan, kailangan ng Word of God. Di mo pwedeng iwasan yan. Di mo pwedeng isang tabi ang Bible and then you expect na mayroong pagbabago sa iyo. Amen? Kaya, alam nyo, nakakainis man, nakakapanggigil man yung ginagawang pagnanakaw sa atin, no? Sa bansa natin. Hindi na usapin milyon, trilyon. Bakit sila nagnanakaw? Kasi yun ang laman ng utak nila. So therefore, they will turn into that direction because that is what is in their mind. Kaya, bawat isa sa atin, ngayon pa lang, pwede na nating i-predict saan papunta buhay natin. Kung lagi mong iniisip pornography, lagi mong iniisip ay love life, lagi mong iniisip ay mga karnalidad, mga makamundong bagay, hindi ka na kailangan i-prophesy pa, doon ka pupunta. Because you will be directed according to the pattern that is set in your mind. Amen? Paano nababago yun? Para magbago yung direksyon ng buhay mo, you need to fill your mind with the Word of God. Amen? Akbayan mo yung katabi mo. Dali, akbayan mo yung katabi mo. Dali, sabihin mo, ikaw yung pinag-uusapan ni Pastor. Amen? Faith is released through faith-filled thoughts. Merong isang tatay, lagi niyang pinapayo at lagi niyang sinasabi sa anak niya kasi mahirap yung tribo nila. Sabi niya sa anak niya, anak, alam mo, ang pinakamataas na level ng buhay dito sa ating lugar ay yung magmay-ari lang ng lubid para makapag-ani ng tuba. Yun kasi ang kanilang main product do sa lugar nila, magtutuba sila. Alam niyo ba yung tuba? Parang suka na nagiging parang alak. Na pag tumagal pa, nagiging lambanog na. Tapos bibenta nila yon. Sa kanila, pinakamaunlad na yung merong tali na pagka hinarvest yung tuba, hindi na akyat sa puno ng niyog. Yun na lang rope. No? May pulley yun, hahatakin na lang, ibababa, hatakin, ganun kadali na lang. So sa kanila, ganun lang ang kalagayan mo, asensado ka na. Kasi yung walang rope, walang pulley, ay mano-mano aakyat pa sa puno ng niyog para anihin yung tuba, para anihin yung katas ng kanilang pinarment, no, na tuba. Yun yung mahirap sa kanila, yung mano-mano. Kaya sabi ng tatay, anak, yan yung pinaka-highest level of life dito sa lugar natin. Kaya yun lang marating mo, anak, okay ka na. Eh yung bata o binata, nakakilala sa Panginoon, nagbabasa ng Bible, lumalim sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sabi niya sa tatay niya, Dad, God forbid. Nirefuse niya. Sabi niya, hindi lang yan ang kaya kong marating. May mas maganda pa ako mararating dahil yan ang sabi ng Biblia. Alam niyo, binatel niya yun kasi yun yung mindset ng tatay niya, mga kapatid niya, ng mga kapitbahay, ng mga kaibigan. Yun lang ang mindset nila, hanggang dun lang sila. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung ano yung iniisip mo, yun lang din pupuntahan mo. Tama? Pero itong batang lalaki na ito, he refused. Binatel niya yung ganong mindset. He filled his mind with the Word of God. Kaya ang resulta, sa mga panahong ito, kasi true to life story to, sa mga panahong ito, he has a contract, no? Na ang contract niya, multi-million-dollar contract.
Milyonaryo na siya. Bakit? Nabago yung utak, yung faith na release. Sabi mo sa katabi mo, dali, sabi mo sa katabi mo, may pag-asa ka pa. Sino naniniwala may pag-asa pa siya? Pumalakpak nga ng malakas. Kaya ka nandito ngayon kasi gusto ng Lord mabago yung utak mo, mapuno ng salita ng Diyos so that you will be able to release your faith. Amen. Lahat ng naniniwala, sumigaw ng hallelujah. Ay, mahina yan. Isa pa, hallelujah. Okay, palakpakan natin si Lord na malakas. Pangalawa, hindi lang faith-filled thought. Pangalawa, para ma-release ang faith, kailangan natin ng faith-filled speech. Pangungusap, pagsasalita. Kailangan mula ngayon magiging aware na tayo the way we speak. Amen? Kasi ang pananampalataya, hindi lang yan iniisip, sinasabi rin. You can release your faith by speaking and declaring what you believe. Hindi tayo pwedeng tahimik. By way of speaking, by the way you are speaking, you are pushing faith to work. Alam nyo bang napapagalaw natin ang pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagsasalita? Listen, wala kang totoong pananampalataya pag hindi mo kayang sabihin. Halimbawa, sabi mo, nananampalataya ka, naiisip mo, ay babaguhin ng Lord ang buhay ko, yayaman ako. Pero hindi mo naman masabi, nahihiya ka. Tatakot ka mapahiya. Kaya ako nung na-realize ko to, nagkaroon ng revelation sa akin, narima sa akin, the importance of speaking, declaring, kahit wala pa akong nararanasan na kasaganaan, na milyon, I keep on speaking, declaring, I will prosper. I will enjoy prosperity. Hindi ko pa man nakikita, pinapahayag ko na. Because in my mind, in my heart, I believe, I have faith that it will happen. Amen. Akbay mo uli yung katabi mo. Dali. Lalo na kung asawa mo yan, kaibigan mo yan, boyfriend mo yan, o girlfriend mo yan, kahit tingin mo, may kamalditahan, sabihin mo sa kanya, babait ka. Dapat may conviction naman, hindi galing sa ilong, dali, sabihin mo, ulitin mo, sabihin mo, babait ka. So lahat na nagsasabi nun, talagang may paniniwala, pumalakpak ng Lord, babait yung katabi mo. Alam nyo yung faith-filled speech, you are declaring your position based on your conviction. Hindi mo pa nakikita. Yung sasabihin mo, yayaman ako. Tinatayuan mo yan. You are declaring, yayaman ka. You are declaring your position with conviction kahit wala pa. Yun yung faith. Amen? Amen? Parang si David, sabi niya kay Goliath, ipapakain ko ang laman mo sa mga ibon. Hindi pa man nangyayari, dinideclare niya na yung tagumpay niya. Nagigets niyo? Hindi yung, naku, nakakahiya, baka pag sinabi ko to, tapos ako ang matalo, ako pala kakainin ng ibon. Wala tindi ng pananampalataya ni David. Kaya siya, hindi kayang pigilan yung kanyang statement. He declared impromptu what he really believed. Amen. Sino naniniwala dito? Yung totoong naniniwala, yayaman siya, magiging milyonaryo. Pero ito yon, madaling magtaas ng kamay, madaling pumalakpak eh.
Kung talaga naniniwala ka na yayaman ka, magmimigiging milyonaryo ka, pwede mo bang sabihin ngayon sa oras na ito, with full conviction, mayayaman ako, magiging milyonaryo ako. 1, 2, 3. Yung iba nakinig lang. Diyan pa lang. Yung iba naman nagsalita pero talagang ayaw parinig doon sa katabi, baka mapahiya. Yung may mga pinagdadaanan na may mga physical challenges. Maaaring meron kang sakit, no, meron kang heart issue, meron kang kidney failure, o anumang sakit yan. Kaya mo bang i-declare ngayon ng may tapang, gagaling ako? Naku po. Alam nyo, iba yung may conviction. Once again, bigyan ko pa kayo ng pagkakataon. Declare with faith-filled speech. Nagagaling ka. 1, 2, 3. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Basahin natin 2 Corinthians chapter 4, verse 13. Gusto ko makita nyo dyan yung connection ng belief and speaking. Pag may faith, merong declaration. 2 Corinthians 4:13, sabi diyan, and since we have the same spirit of faith, according to what is written. Pakinggan nyo, sabi sa sinabi? I believe and therefore I spoke. Naniniwala ako, nananampalataya ako, kaya nagsasalita ako. Walang faith pag hindi nagsalita. Ang totoong may pananampalataya, pinapahayag niya yan. Amen. Kaya nga pinapaulit ko sa inyo, gagaling ako! Dapat merong backup ng Word of God. Gagaling ako kasi sabi ng salita ng Diyos, by His wounds, by His stripes, I am healed. Ganon. Kaya babalik pa rin tayo na dapat marami tayong imbak ng salita ng Diyos. Kasi kung sasabihin mo lang, gagaling ako! Sabi ng demonyo, sino may sabi? Basta, sabi ko, gagaling ako. Hindi yan mangyayari. Sino may sabi? Kasi ang ginagalang lang sa mundong ito, salita ng Diyos. When you speak the word, kaya palakpakan natin si Lord. Alam nyo ba na lahat ng mga bagay na narito sa paligid natin, word-made yan? Nalikha ang mga hayop, nalikha ang mga halaman, nalikha ang mga bagay sa himpapawid, nalikha ang ulap, ang ulan, ang tubig, lahat yan nalikha sa pamamagitan ng word ni Lord. Laging sabi lang ni Lord, let there be light, let there be animals, let there be such and such. Lahat yan word-made. Sabihin nga natin sabay-sabay, word-made. Kaya lahat ng bagay dito sa mundo, ang DNA niyan, word. Kaya yan nag-i-exist because of the word. Amen. Kaya nga kapag tayo ay nagdi-declare din ng word, dahil word din yun, magre-react sila. Mag-u-obey sila. Kasi word-made sila. Yung statement mo na word-inspired, susunod sila. Kaya tingnan niyo nung sinabi ng Panginoon na if you have faith like a seed of the mustard, you can say to this mountain, be removed, and the mountain will be removed. Bakit? Yung mountain will listen and obey the word that you have spoken. Amen. Kaya hawakan mo yung kamay ng katabi mo, dali. Sabihin mo sa kanya,
always speak. Sabi mo, dali, always speak the Word of God. Dapat lagi ang declaration natin based on the Word of God. Amen? Amen? Kaya napansin nyo, lagi tayong may tema taon-taon. At sa commanding the day na ginagawa namin sa home office, kung hindi pa kayo nakarating, I suggest mag-ask kayo na once in a while makapunta po kayo, maka-join sa amin. Because we are always declaring Word of God. We declare yung anointing o the year of speed and acceleration. We declare double portion. We declare Isaiah 55:1. We always declare because when we declare the Word of God, we release faith. Amen? Kaya meron tayo dito, umattend, isang beses lang siyang umattend ng Commanding the Day at nag-declare tayo doon ng Word of God, nag-release tayo doon ng faith. Matagal na silang mag-asawa, hindi sila nagkakaroon ng anak. Pero ngayon, 5 weeks na siyang buntis. Lakasan nyo naman yung palakpak para kay Lord. Na-release yung faith. Amen. Hindi tayo pwedeng maging biktima na lang ng nangyayari sa mundo. Hindi tayo pwedeng maging biktima ng demonyo. Kailangan tayo ay nasa offensive side of the game. And our offense is the Word of God. Our offensive armor is the Word of God. The moment you speak the Word of God, you release faith. Amen. Amen? Kaya nga ngayon, mga binabasa natin, dapat tinitake note nyo yan. At pagka kayo ay may sitwasyon, i-declare nyo yan. Amen? Ephesians 3:20, according to the power that is working in us, no? To Him who is able to do exceedingly abundantly above that what we ask or what I think, it will be given. Meron ka dapat dinideclare because the heaven is listening to the word of faith. Hindi siya, pakinggan ninyo, God is not a sentimental God. Si Lord hindi nadadaan sa drama. Sabi mo nga sa katabi mo, si Lord hindi nadadaan sa drama. Akala ninyo, pag pumiyak kayo ng matindi, no, daming luha, talaga si Lord, uy, kawawa naman ng anak ko. Kawawa naman, ito na. Magkano nga hinihingi mo, anak? Dahil ang dami mo na, dahil may mong luha, o mas malaki bibigay ko. Pakinggan niyo po ako, hindi nadadaan si Lord sa drama. Nahihipo ang puso ng Diyos, hindi sa iyak mo. Kaya kahit umiyak tayo ng umiyak, kung paiyakan lang ang paraan para tayo pagpalain ng Lord, panalo na yung mga artista. Amen? Si Lord nahihipo ang puso at gumagalaw pag nakita niyang may faith. What moves the heart of God is not our drama, but our faith. Amen. Kasi naano tayo, no? Na hubog tayo ng mga movies, na papag-iyak-iyak, pag-drama-drama sa harap ng mga ribulto, may ginagawa ang Diyos. Hindi ho totoo yun. Kahit si Hana na iyak ng iyak dahil walang anak, hindi naman siya binigyan ng Diyos ng anak dahil iiyak-iyak siya. Ang tagal na nga niyang umiiyak. Hindi siya binigyan ng anak dahil iyak siya ng iyak. Binigyan siya ng anak dahil nag-release siya ng faith. Sayang lang yung luha mo. Dapat ang i-release mo hindi tears, ang i-release mo faith. Amen. Hindi nakakapagpalipat ng bundok ang luha.
ang nakakapagpalipat ng bundok, pananampalataya. Amen? Hawakan muli yung kamay ng katabi mo. Sabihin mo sa kanya, sa halip na luha, pananampalataya gamitin mo. Amen? Kaya kita ninyo sa mga encounter, puro iyakan. Puro drama. Pero pagdating ng ilang linggo, balik sa dating buhay. Tama? Tama po ba ako? O mali na yung sinasabi ko? Ang dami nag-encounter pero bakit nagkandawala rin naman? Bakit di rin nabago ang buhay? Kasi it's not that the emotional status na meron tayo ang magpapabago sa buhay natin. Magpapabago ng takbo ng buhay natin, pananampalataya. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Amen? Alright? Dito na ako magwawakas. Wala na pala tayong time. Worship team, halika na kayo. Pangatlo, paano nare-release ang faith? Number 1, through faith-filled thought. Pangatlo, faith-filled speech. Pangatlo, faith-filled actions. Kailangan mga kilos at galaw na udyok ng pananampalataya. Amen? Pag sinabing faith-filled actions, it is standing on the Word and taking steps in line with the Word of God. Ibig sabihin, mga paghahakbang mo, ang ginagawa mong kilos sa buhay, base sa sinasabi ng Word of God. Meaning, ganito lang yon. Ganito lang kasimple. Nai-express mo at nare-release mo ang faith kapag ka obedient ka sa Word of God. Do you hear me? Kaya kahit sabihin mo, nananampalataya ako sa Panginoon, nananampalataya ako sa Panginoon, ang tanong, sumusunod ka ba sa salita niya? Kaya maraming mga ampaw ang sinasabing pananampalataya. How can you, paano mo ano man tawag dito? Maiaayos at mailalapat na sasabihin mo, nananampalataya ka sa Panginoon, that you are born again, but you're still under the dominion of sin. Yung lakad mo, walang obedience. Kung magnanakaw ka noon, hanggang ngayon, ang tawag mo sa sarili mo, di baling ngayon, ako na born again thief. Nung dati noon, sinungaling ka, nung di ka pa nagsisimba sa family in Christ, nuno ka ng sinungaling, pero ngayon sabi mo, born again ka na. Di ano ka? Born again liar. Wow, ang ganda. Kasi ang totoong pananampalataya, pakinggan niyo ako, ang totoong pananampalataya, nare-release yan through obedience to the Word. Kaya nga pag nagbasa ka ng salita ng Diyos, nag-aral ka, nakikinig ka, katulad nito, meron kang totoong faith when you obey it. You put your faith into action. Akbayan mo yung katabi mo, dali. Sabihin mo, hindi naman galit si pastor sa iyo. Amen? Faith is not just claiming the promises of God. It is accepting, not just claiming, but accepting responsibility. Isang bahagi, yung inaangkin mo yung pangako ng Lord, pero sa kabilang bahagi, lalakaran mo yung responsibilidad. O-obey ka sa Word of God. It is unfair na asahan mo lang yung pangako ng Lord pero hindi mo susundin yung kanyang mga alituntunin. Magkasama yon. Pag nagbigay si Lord, eto ibibigay ko, pangako ko, pero laging may kondisyon, gawin mo ito. Amen?
The promise of God is always based on the premise of God. Sana naririnig niyo ako. Ulitin ko ha. The promise, lagi tayong nasa promise lang eh. But the promise of God is always based on the premise of God. Pag sinabing premise, yun yung kanyang principle. Yun yung kanyang alituntunin. Yun yung kanyang boundaries. Kaya kahit claim ka ng claim sa pangako ng Diyos, gagaling ako, no? Yayaman ako. You claim the promise of Jeremiah 29:11. Pero hindi mo naman ginagawa yung premise ng sabi ng Lord sa Deuteronomy, all these promises will be given to you when you obey. Yun yung premise. Kaya ang faith, hindi lang claiming the promise, but doing the premise. Amen? Okay, hilutin mo yung likod ng katabi mo, sabi mo, parang hihimatayin ka na. Babasagin talaga dito yung pagiging ano natin. This message will destroy yung mga maling thoughts. Mga ano yan mga nadala sa atin ng mga religious teachings. Na yung pasigaw-sigaw lang, akin yan! Pero wala namang basis. Any claim, dapat may basis. Kahit pumunta ka sa SS Ay, akin na yung ano ko, akin na yung pension ko. Siyempre, ano sasabihin ng SSS? Ano dahilan para bigyan ka ng pension? Basta! Pwede ba yon? Sasabihin mo lang, basta! Di ba, nagbibigay kayo ng pension? Bigyan niyo ako ng pension. Amen. Dapat laging may premise. May basihan. Hawakan mo yung kamay ng katabi mo, sabihin mo may basihan. So it takes the work of faith to see faith at work. Dapat may galaw, may kilos yung ating pananampalataya upang yung pananampalataya ay makakilos din sa atin. Because only action prompted by faith can switch. Sabay-sabay nga nasabihin, switch. Pag sinabing switch, makakapagbukas. Only action prompted by faith can switch the supernatural on. Kaya hindi natin nabubuksan ang mga himala ng Diyos sa buhay natin because hindi ito prompted ng mga galaw, mga kilos natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Bigyan ko kayo ng sample. Sa Acts chapter 14, verse 21. Nung hinahabol ng mga Egyptians, ang mga Jewish people, dahil nga sila na i-deliver, Kaya lang, nung tumatakas sila sa mga sundalo ng Ehipto, nakarating sila sa pampang ng dagat. No ngayon, nasa harap sila ng malawak na tubig, karagatan, nasa likod nila, sandamakmak na sundalo ng Egypt, nasa gitna sila. Kaya nga umiyak yung mga Israelita. Moses! Yan, tingnan nyo, yung kawalan ng pananampalataya, iyakin. Sabi mo sa katabi mo, yung mga walang pananampalataya, iyakin. Iyak sila, Moses, dinala mo kami rito para dito kami ilibing. Ang ayos-ayos ng buhay namin, kahit alipin kami sa Ehipto, at least doon, buhay pa rin kami. Iyak sila. Alam nyo kapag kami mga nag-iiyakan sa paligid, di ba nakakahawa? Nangyari na ba sa inyo yon? Yung hindi ka naman naiiyak, pero may katabi kang umiiyak, naiyak ka na rin.
Parang ano din yan eh. Sa mga lasenggo, joke lang. Sa mga nakaranas na malasing, meron kang kainuman na nasuka. Uah! Kahit di ka naman nasusuka, dahil nasuka siya. Nasuka ka na rin. Uah! Talaga nakakahawa eh. Amen? Kaya ingat talaga tayo sa mga kasama natin. Tingnan mo yung katabi mo. Nakakahawa ba yung katabi mo? Sana kung nakakahawa yan sa maganda. Amen? So si Moses, matibay si Moses eh. Matapang si Moses. Pero nakikita niya nag-iiyakan yung mga Israelita. Umiyak na rin siya, Lord! Sabi ng Lord sa kanya, anong iniiyak-iyak mo, Moses? Why are you crying? Siguro madalas hindi niyo lang naririnig, di lang natin naririnig. Sabi ng Lord, bakit iiyak-iyak ka? Hindi kailangan natin ng pag-iyak eh. Ang kailangan natin, pananampalataya. Amen? Sa susunod na may pangit na mangyari sa buhay mo, pwede bang huwag ka na munang umiyak? Parang ayaw ng iba. Hindi, masarap umiyak eh. Sino yung magpapasya ka ngayon na kapag may pangit na dumating sa iyo, hindi ka na iiyak? Taas ang kamay. Sa halip, ang gagamitin mo pananampalataya. Amen? Kasi walang himala sa pag-iyak. Ang merong himala sa pananampalataya. Kaya tingnan nyo, ang sabi ng Lord, Exodus 14:21, Then Moses stretched out his hand. Nung sabi ng Lord sa kanya, anong iniiyak-iyak mo? Use your rod. Gamitin mo ang iyong baston. Kaya sabi diyan, then Moses stretched out his hand over the sea. Tingnan nyo, nung humakbang na siya ng may pananampalataya, hindi na siya nagdrama, kundi kumilos ng may pananampalataya, tinaas niya yung rod niya toward the sea. Immediately, ano nangyari? The Lord caused the sea to go back by strong east wind all that night and made the sea into the dry land and the waters were divided. Merong milagrong naganap nung si Moses ay humakbang, kumilos ng may pananampalataya. Amen? Pwede bang palakpakan natin ng malakas si Lord? Parang si Sarah din. Nung si Sarah in-embrace yung power ni Lord, nag-rest sa promise ni Lord, nagtap sa katapatan ng Panginoon, nagkaroon ng himala, na nagkaroon ng panganganak kahit matanda na, kahit baog. Every time we act prompted by faith, there is miracle. Amen? Today, pwede ring mangyari sa iyo kung ano nangyari sa mga tao noong lumang tipan, kung ano nangyari kay Sarah, ano mang imposible sa iyo, pwedeng maging posible kung kikilos ka lang na may pananampalataya. Amen? Amen? Sige po, tayo tayong lahat, worship team. Merong isang nagwo-work sa isang office. Meron silang kasamahan doon na babae. Lingid sa kanilang kaalaman, witchcraft pala. Nagtataka sila, itong babaeng ito, napaka-bossy. Na kapag nagsalita ito, tiklop talaga yung mga ka-office mates nila, even boss nila. Pag nagsalita itong babaeng ito, takot. Kasi nga pala, witchcraft. Alam nyo kasi yung mga witchcraft na yan, nag-ooperate ang power of darkness dyan. And their words carry power. Kita nyo yun? Buti pa yung mga kampo ng kadiliman, alam gamitin yung power of words. Tapos tayong mga anak ng liwanag, hindi tayo marunong mag-release ng faith.
Nagkaroon sila, etong empleyado na ito, Kristiyano. Nagkaroon sila ng hidwaan ng babae. Nilapitan siya at gigil na gigil. Sabi sa kanya, kilala mo ba kung sino ako? Alam niyo, nung sinabihan siya ng ganun, medyo nayanig siya. He was shaken. Kasi nga, demonic eh. Pero sandali lang siyang na-shake. But he remembered the word of God. Kaya nilapitan niya yung babae. Sabi niya, tinatanong mo ko kung kilala kita? Sabi niya, gusto rin kitang tanungin, kilala mo ba ako? I'm a child of God. Be careful confronting me. Because the Word of God says, I am a child of God. I am protected by the blood of Jesus. Sabi niya, may kalalagyan ka pag kinalaban mo ako. Tapos naghiwalay sila. That night, na naginip itong babae na ito na witchcraft. Na naginip siya na mayroong 2 ataol. At sabi sa kanya ng tinig, yang isa sa mga ataol na yan para sa'yo, bukas na bukas din. Pag hindi ka humingi ng tawad doon sa lalaking kinalaban mo. Kaya kinabukasan, pagpasok sa opisina, nagkakandara pa itong babaeng ito. Lumuhod dun sa paanan ng lalaki at humingi ng tawad, patawarin mo ako. Sabi niya, bakit ka dumating sa punto na humingi ng tawad? Papatawarin kita. What happened? Sabi niya, nakapanaginip ako. 2 ataol. At ang sabi ng tinig, sa akin yung isa, pag hindi ako humingi ng tawad sa iyo. See? May power ang demonyo, pero mas makapangyarihan ang kapangyarihan ng Diyos natin. Ang maganda dun sa empleyadong Kristiyano, hindi niya inalaw. Natakutin siya. Humakbang siya. Kinounter niya. Kilala mo ko, anak ako ng Diyos, at ang dugo ni Kristo ang mag-iingat sa akin, kaya mag-ingat ka. Amen. Amen. Kailangan hakbangan mo. Kailangan tayuan mo kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Dahil the moment you claim, you stand on the Word of God, there will be miracle. There is victory. Amen? Amen? Isa pang malakas na palakpak sa Panginoon. Come on. Sabihin mo, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you to your blood. Come on, let's bow our head together. Let's close our eyes. Hindi mo lang alam, marami nang naka-line up na mga miracles ang Lord sa buhay mo. Hindi mo lang alam, marami nang nakalinya, nakatagumpayan sa buhay mo. Naghihintay lang ang langit na kumilos ka ng may pananampalataya. Because the moment you think, you speak, you act with faith, those miracles will be released to you. It will be released to you. Amen. Kaya sa oras na ito, God is speaking to you. The Holy Spirit is telling you, enough of your dramas. Enough of your laziness in reading the Word of God. Be resolved today na hindi ka na mabubuhay araw-araw nang hindi nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Kung ikaw yon na sinasabi mo,
Kung paano kung kumakain ng 3 beses o higit pa sa isang araw, magbabasa na ako ng salita ng Diyos more than 3 times a day. Kung ikaw yon, taas mo yung kamay mo. Kung ikaw yung nagkukumit that you will read the Word of God regularly, daily, so that you will be able to release faith. I want you to raise up your 2 hands, dalawang kamay, surrendering, committing your life to the power of the Word of God. Hallelujah. Thank you, Jesus.